Welcome back to my channel. Isang napakalungkot na balita po ang natanggap ng showbiz industry. Pumanaw na po ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Ang mas nakakalungkot pa dito is the way ng kanyang pagkawala sa atin. Ayon po dito sa balita, actor Ronaldo Valdez allegedly died by suicide. Yan po ang sinabi ng QCPD. Veteran actor Ronaldo Valdez reportedly took his own life on Sunday, as reported by the Quezon City Police District on Monday. The 77-year-old actor, born on November 27, 1946, had been dealing with depression since undergoing a prostate cancer surgery in December 2022 at Cardinal Santos Hospital. His body was found by his driver, Angelito Oclarit, lying bloodied on the chair with one hand still holding a gun inside his room at his house in New Manila, Quezon City on Sunday afternoon. Scene of the crime operatives from QCPD said they recovered a 45 caliber Norinco pistol with an inserted empty magazine, one fired cartridge case, and a gun case containing one empty magazine beside the suicide victim. Further examination showed that the actor sustained gunshot wounds on his right and left temple and appeared to have committed suicide. They could not yet confirm that the incident was a suicide until the laboratory test results concurred on it. So kailangan pa rin pong pag-aralan kung talagang nagpakamatay si Mr. Ronaldo Valdez or nagkaroon ng foul play. So tayo po ay nakikiramay sa pamilya Gibbs. Si Ronaldo Valdez po ay ang ama ng aktor na si Jano Gibbs at nung dating aktres na si Melissa Gibbs. Tayo po ay nakikiramay sa pamilya ni Ronaldo Valdez. Pero ang katanungan ko po kasi na matagal nang umuukil-kil sa aking isipan, paano kapag ang isang tao ay nag-commit ng suicide o nagpatiwakal? Lalo na po dun sa mga sinasabing Kristiyano naman. Dahil alam naman natin na nasa 10 utos ng Diyos na bawal ang pumatay. Kasama na po dyan yung pagpatay sa sarili. Nangangahulugan ba na ang diretsyo ni Ronaldo Valdez at nung lahat ng mga naging suicide victims ay sa impyerno? Yan po ang aking paniniwala nung mga nakaraang taon. Every time na meron akong mababasang may nag-suicide, isa na rito si Robin Williams, na alam natin isang komedyante naman na ang kanyang buhay ay magpatawa. Bakit siya dumaan sa depression? Samantalang ang buhay niya ay laughter, ang magbigay ng kasiyahan at ang magpaligaya ng ibang tao. Yung pala dumadaan sa depression. Ganyan din daw po ang nangyari kay Ronaldo Valdez. Dumaan siya sa depression marahil dahil sa kanyang diagnosis na meron siyang prostate cancer. At marahil sa tindi ng sakit na dulot ng kanyang cancer, hindi niya na nakayanan, kaya ang kanyang way out is to commit suicide. Mapapatawad po ba ng Diyos ang mga suicide victims? Saan po ba ang punta nila? Diretso na po ba talaga sila sa impyerno? Wala pa silang pag-asang pumunta ng langit? Lalo na kung ikaw naman ay Kristiyano at naniniwala ka sa Panginoon Diyos at naniniwala ka kay Hesukristo at tanggap mo na siya ang iyong personal Savior. Hindi po ba sabi sa Biblia sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life." So diyan po sa pangako na yan, sinasabi na kapag ikaw ay naniniwala kay Hesukristo at tinanggap natin siya sa ating buhay, tayo po ay magkakaroon ng everlasting life. So tayo ay mapupunta sa langit. Pero paano nga po itong mga suicide victims na ito? Ngayon, meron po akong nabasa sa internet na medyo nagpabago sa aking isipan. Pero ito po ay kanya-kanya po ng paniniwala. Dahil kanya-kanyang reliyon, kanya-kanyang paniniwala kung paano makarating sa langit o kung paano pumunta sa impyerno. Sabi po dito sa Bismarck Diocese, if someone commits suicide, will they still go to heaven? Itong article na pong ito ay sinulat ni Father Jason Signalnes o Signalnes. Sabi po dito,
When someone dies as a result of suicide, it is a tragedy that can devastate a family and community. If someone commits suicide, will they still go to heaven is a question that does not have for us here and now a yes or no answer. After we die, we immediately face what is called our particular judgment. At that moment, we are individually judged by Jesus and rewarded with either entrance into the blessedness of heaven through a purification or immediate and everlasting damnation. We must be perfect to enter heaven, free of even the tiniest of sins. Nothing unclean shall enter it, sabi po sa Book of Revelation. But if we are perfect when we die, we will immediately enter the joys of heaven. Yan po kasi ang pinagdidibatihan ngayon. Wala naman pong taong walang kasalanan. Wala pong perpektong tao. Lahat po ay nagkakasala. Kung meron man mga naging perpektong tao, iilan lang siguro yan. Pero human nature po natin ang magkasala. Sinabi dito, nothing unclean shall enter it. So halos lahat tayo hindi makakapunta ng langit. Sabi pa rito, if on the other hand, we die with imperfections on our soul, such as the guilt of venial sins, we must be purified of them before entering heaven. That happens in the state called purgatory, wherein our flaws are purged in an unpleasant but hopeful process that always leads to heaven. In fact, our prayers can hasten the process of purification for these souls. That is why we pray for the dead at every Mass and ask priests to offer Masses for the deceased. Yan po, isa pong pinagdidibatihan yung purgatory na yan. Dahil sa mga Katoliko po, mayroong purgatory. Hindi ko po alam sa ibang simbahan. Parang sa Katoliko lang yata or sa iilang simbahan lang, meron itong purgatoryong ito. Ako po ay Romano Katoliko. So napag-aralan natin kahit ng elementary days pa lang, may dalawang klase ng kasalanan. Venial sins and mortal sins. Venial, yung medyo hindi matinding kasalanan, at yung mortal sins ay yung talagang dediretso ka sa impyerno. Yun po ang pagkakaintindi namin nung kami ay bata pa. So dito, kapag ang nakuha mo lang ay venial sins, ang punta mo daw ay sa purgatory kung saan ang ating mga pagkakamali or ating mga kasalanan ay purged or pinipiga or nililinis doon sa purgatory. At kapag tayo ay malinis na, ang diretso din naman natin ay sa langit. Again, ito po ay kanya-kanya ng beliefs. Iba-iba po ang paniniwala ng ibang simbahan. Tuloy ko po, we are stewards, not owners of the life God has entrusted to us. It is not ours to dispose. Hiniram lang po, pinahiram sa atin ang buhay natin ito. So wala sa atin ang karapatan na kitilin or tapusin ang buhay natin dahil ito ay pinahiram lang sa atin. But then, bakit may mga Kristiyano na nagpapakamatay? Sabi nga rito, to take a life is a very serious matter. Kaya lang sa mga istatistika po, halos lahat ng suicide victims ay dumaan sa depression. At alam natin, depression kills. Hindi po yan madaling bagay. Madali para sa atin sabihin kung tayo ay walang depression. Pero doon sa mga dumadanas ng depression, kung ano man ang dahilan nila kung bakit sila dumadaan sa depression, sila lang po ang nakakaalam. Very easy to us na sabihin sa kanilang, bawasan mo to, wag mo isipin yan. Pero para po dun sa taong dumadaan sa depression, siguradong hirap na hirap sila. Kahit na gusto nilang kontrolin yung kanilang depression, ay hindi nila nakokontrol. So kung meron po tayong mga kamag-anak, kaibigan o kasamahan sa bahay na nakakaranas ng depression, wag po natin iiwanan. We have to be there for them. Dahil kailangan po nila ng tulong, kailangan po nila ng may nakakasama at nagpapaalala na kaya nila na nandun tayo para sa kanila. So ito po yung promise ng Panginoon Diyos. Basta naniniwala tayo kay Hesus Kristo, andun yung ating pananalig, andun yung ating faith, and we accept Him as our personal Savior, we are going to be saved. Kahit anuman tindi o laki ng ating kasalanan. Kasama na po dyan yung mga suicide victims. Although sabi nga rito, dadaan daw muna sila sa purgatory. Pero nothing to fear dahil ang punta rin naman nila ay sa langit.
lilinisin lang kung ano man yung kanilang mga venial sins. At yan po ay mas mapapadali kung pagdarasal po natin ang ating mga namayapang mahal sa buhay. So ang tanong po, if someone commits suicide, will they still go to heaven? It depends upon the individual and only God knows the answer. But one thing is certain, there is always hope that the answer is yes. So we pray for them. Should they be in purgatory, may their journey to heaven be swift. So nasa atin din pong mga naiwanang mahal sa buhay, kung ang isip natin ay nasa purgatorio yung ating namayapa, tulungan po natin siyang makarating agad sa langit by praying for them. Kasi ang nakalagay naman dito, lahat ng nasa purgatorio ay sa langit din ang punta. Ang magpapabilis na lang po ng process na yon ay ang ating mga panalangin. Again, sinasabi ko po ito, kanya-kanya po ng paniniwala, pero ano ba yon? Basta importante, we have faith in the Lord na nandito sa puso natin, engraved na tinatanggap natin si Jesucristo bilang ating personal Savior. And that is one assurance na ang punta natin sa langit. Yes, kahit na po yung mga suicide victims. Hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.